So yun naman, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook po ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Saan tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo uli sa Atrium House, no? Kasi meron tayong bagong progress doon. Dumating na yung mga in-order nating doors. Bakal ang ginamit nating doors sa bahay na yon, no? Kaya pupuntahan natin at ipapakita ko sa inyo yung itsura ng steel doors na binili natin. At mamaya kukwento ko sa inyo ano ang advantages at disadvantage din kung ang gagawin mong pinto sa bahay mo ay bakal. Check this out! Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Status ng aming facade. So na-install na yung mga decorative blocks. Tapos ito gagamitin namin ito sa fence and gate. Dumating na rin yung ceiling eaves. Tapos papakita ko sa inyo yung pinunta natin ngayon, itong mga steel doors. Ayan na siya. Parang kahoy din yung itsura, no? Meron din siyang haspe. Tapos pati ano niya, bakal na. Pati yung hamba may butas na rin. So dadagdagan na lang to ng butas kapag ano. May kasama ng doorknob to eh. Ayun. Makapal din. Tapos soundproof na siya. Meron siyang ano sa loob. May palaman siya. Parang soundproofing, no. Tingnan natin na ikabit niya. So ito yung ano, ito yung example ng nakakabit na, no. Para din siyang wood, no? So, magaang din, no. Magaang din siya, no? Ayan. Meron na siyang kasamang, pag binili mo siya, may option na kasama na yung mga hardware, no? Siyempre may bisagra, tatlo yan, no? Tapos kasama na yung door jamb, may kulay na siya, no? Ito ay chocolate brown. Meron ding meron siyang ano, merong haspe. So itong pinto na to ay meron din itong laman sa loob, no? Parang insulation and at the same time parang soundproofing. So yan ang itsura niya, no, kapag binili mo. Ang presyo na sa 13,000. No? Yun ang presyo nito. Sulit ba bumili ng ganito na ano, no, bakal? Oo, kasi 13,000 presyo niya. Kung bibili ka ng solid door, no, pag sinabing solid, yung talagang hardwood, no, tangili o kaya mahogany, hiwalay kasi yung presyo ng hamba. Yung hamba kapag yakal yan o tangili, ang presyo ng ganito kakapal na hamba. Ito 5 to eh. Ang kapal niyan parang 5x2 or 6x2, parang ganun yan. Ang presyo nun sa kahoy, nasa 3,000 din yun. Tapos yung pinto, kung ganito 90x210, ang presyo ng solid wood na pinto mga 9,000 na yun, no? Pagka ipapasash mo. Yung ano yung talagang magagandang klase. So parang ganun din. Tapos papabarnisan mo pa or papipinturahan pa, bibili ka pa ng mga hardware niya, no? Yung lock set, yung knob, tsaka itong mga bisaga. So sulit na to kung pag-uusapan presyo, no? Kasi nga hindi inaanay ito. Tapos pang forever na, hindi rin nasusunog. Isa pang advantage nito, hindi na mababago yung sukat niyan. Kasi kapag ka hardwood, kapag ka tag-ulan, kahit nga kiln-dry, no? Kahit kiln-dried yung hardwood, nag-expand siya pagka malamig, pag tag-ulan. So sisikip yan, no? Kailangan mong pakataman para mabuksan mo at saka maisara mo ng walang
hassle. Pero ito bakal kasi, hindi na magbabago yung sukat niyan. Tapos pag mainit yung kahoy, nagsishrink. So liliit. Magkakaroon ng maluwag na gap dun sa hamba. Ito, hindi na mangyayari yun. Dahil nga bakal siya, hindi na mababago yung sukat niyan. Yan na yun. But of course, matter of preference pa rin yan. Depende sa'yo. No? Kasi nga naman, ang ganda talaga ng kahoy. No? Kahit saan mo tignan, kung i-compare mo rito, kung gusto mong barnisan yung kahoy, napakaganda. Ito, kapag hinabol mo yung barnisadong itsura, ako hindi ako nagagandahan eh. Peking-peke yung itsura. No? Pero kung ganito lang, no? Gagaya nito, chocolate brown lang, opaque lang siya, no? Plain. Okay na to, hindi na ako magreklamo rito. No? At lifetime na. Hindi nasusunog, hindi inaanay, hindi nababago ang sukat. At yung price niya, sulit na rin. So, okay sa akin to kasi ang gusto ng owner, maintenance free. No? Itong bahay na to. No? Siyempre, hindi naman natin ma-achieve yung maintenance free. No? Pero at least, ay very minimal lang yung magiging maintenance cost dito sa pinto na ito. At lahat ng pinto namin gagamitin dito sa atrium house ay bakal. Kuta na rin natin. Nandito na tayo. Ganda, no? Yung effect naman. Tawag natin ng iba dyan, ventilation blocks. Kasi butas-butas eh. So, tawag ng iba naman dyan, breeze blocks. Kaya ito yung mga lumang bahay. Kasi talagang kailangan natin dito sa tropical setting ng ating dito sa Pilipinas. Mainit. Tapos maulan. Kailangan adaptive yung ating architecture. So ito, take advantage natin yung natural air, natural light na pumasok sa bahay. Sa likod kasi niyan, glass. Pakita ko sa inyo yung itsura pag nandun tayo sa living room. Yan siya. Itong tinatayaan natin, living room. Tapos dito may sliding na glass. Ito naman, jalousie yan. Kabilang side. Tapos ito, sliding glass. So kapag tumayo ka dyan, kita mo yung labas. Meron kang nakikreate na perforated na view. Tapos pag nandito yung araw, cascading yung pattern. Ganda yan. Hindi ka masyadong naka-reveal sa labas. Yung privacy mo, intact pa rin. Pero ikaw, meron kang glimpse sa labas. Romuel Concrete, doon ko pinuha yan. Yan lang muna. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kita-kita po ulit tayo dito sa YouTube or Facebook page natin. Ako po si Architect Ed. Ingat po tayong lahat. Bye!